Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. July 2023, sa bayan ng Florida Everglades, nahuli ang pinakamahabang Burmese python sa kasaysayan. May haba ito na 19 na talampakan at may bigat na 100 kilo. Nagbigay ito ng takot sa mga residente ng Florida dahil hindi nila inakala na may ganito kalaking sawa sa kanilang lugar. Ang nakababahala rito, ang mga Burmese python ay hindi naman native sa bansang Amerika. Sa madaling salita, ang mga Burmese python sa Florida ay dayo lamang sa lugar na ito. Ang mga Burmese python kasi ay orihinal na nanggaling sa Asia at dinala sa Amerika noong 1970s dahil sa mga taong gustong mag-alaga nito. Maraming tao ang nagsimulang mag-alaga ng maliit na python, ngunit sa paglipas ng panahon, lumaki na ng husto ang kanilang alagang sawa. Dahil dyan, maraming pet owner ang nagpakawala ng alagang python sa Florida Everglades sapagkat nahihirapan na silang mag-alaga ng dambuhalang ahas. Simula din nun, dumami na ng dumami ang mga python na nakitang pag-alagala sa Florida Everglades. Maganda kasi ang klima at environment ng Florida kaya naging at home ang mga Burmese python rito kahit na sila ay mga dayo lamang. Naglipa na rin ang iba't ibang hayop sa lugar na ito kaya sagana sa pagkain ang mga dayuhang sawa. Sa isang taon lang, ang isang python ay kayang manganak ng hanggang 100 piraso ng itlog. Sa pagdami ng populasyon ng Burmese python sa Florida Everglades, nagdulot ito ng napakaraming problema. Nag-umpisa na kasing maubos ang mga native na hayop sa Florida dahil palagi silang kinakain ng mga dayuhang sawa. Ilan sa mga hayop na malapit ng maubos ay ang raccoon, cottontail rabbit, waterfowl at iba pang uri ng mga ibon. Kapag lumaki na ng husto ang sawa, kaya na netong lumunok ng buong usa. Maski nga ang mga kinatatakutang American alligator ay nagiging pagkain na rin ng mga Burmese python. Kaya naman noong year 2000, formal na diniklara ang Burmese python bilang invasive species. Inutusan ng gobyerno ang otoridad ng Florida na ipahuli at ipapatay ang mga Burmese python na makita ng mga hunter. Sa ganitong paraan, umaasa sila na unti-unting mauubos ang mga pesting ahas. Yun nga lang, hindi ito magiging madali dahil magaling magtago ang mga sawa habang ang iba naman ay may malahalimaw na sukat. Sa ngayon, pinaniniwalaang nasa 100,000 piraso ang buhay na populasyon ng Burmese python sa Florida Everglades. Mahalaga na malaman natin kung ano ang nangyaring pamimeste ng sawa sa Florida dahil pwede rin itong mangyari sa Pilipinas. Kapag nagpakawala rin tayo ng mga dayuhang ahas sa ating bansa o kahit anong hayop na hindi naman native dito, pwede itong sirain ang balanse ng ecosystem. Ang tawag sa mga hayop na ito, invasive species. Ang invasive species ay tumutukoy sa hayop na hindi naman likas na matatagpuan sa lugar na yan, ngunit nakahanap ng paraan para dumami sa kanilang nilipatang bagong lugar. Sa madaling salita, ang mga invasive species ay dayuhan lamang sa lugar. Gayunpaman, inaagawan nila ng teritoryo at pagkain ang mga native na hayop na orihinal na residente sa lugar na yon. Kung minsan, ang mga dayuhang invasive species pa mismo ang kumakain at umuubos sa mga native na hayop. Gaya ng Burmese python, sila ang tinuturong sospek kung bakit naubos na ang mga raccoon at ibon sa Florida. Kapag hindi napigilan ng pagdami ng invasive species, maaaring maubos ang mga native na hayop sa lugar na yan at ang matira ay ang mga dayuhang hayop. Maliban sa mga higanting sawa, meron pang isang malaking problema sa Amerika. Nagkalat na rin kasi ang mga baboy ramo sa kanilang bansa at mukhang wala nang makakapigil sa paglobo ng kanilang populasyon. Bago pa nagkaroon ng mga tao sa Amerika, walang baboy ramo rito. Mga brown bear, white-tailed deer at bison ang makikitang pag-alagala sa kapatagan ng Amerika. Ngunit noong 1539, dumating ang barko ng Espanyol na si Hernando de Soto at sinimulan niyang pakawalan ng mga baboy galing Europa para alagaan. Simula din noon, marami pang Europeo ang pumunta ng Amerika at nagdala ng alagaing baboy. Doon nagsimula ang pagdami ng kanilang populasyon.
Nagsimula sa timog ang pagkalat ng mga baboy hanggang sa makaabot na ito sa hilagang parte ng Amerika. Delikado ito para sa ecosystem ng Amerika dahil ang mga baboy ramo ay mapaminsala. Ang mga baboy kasi ay mahilig maghukay ng lupa, kaya para silang bulldozer na hinuhukay at sinisira ang lupa sa gubat. Dahil dyan, walang halaman ang tumutubo sa lupa na dinaanan ng baboy ramo. Hanggang sa bukirin, naging peste ang mga baboy ramo. Kahit ano kasi na itanim ng mga magsasaka ay siguradong kinakain palagi ng mga wild pig. Sa picture, makikita kung gaano kalaki ang pinsala na ginawa ng mga baboy. Sinira nito ang taniman ng mais. Sa sobrang takaw ng mga baboy, maski ang mga native na hayop ay kinakain nila. Ilang beses na nga itong namataang umaatake at kumakain ng usa. Sino mag-aakala na ang mga baboy pala ay parang tigre na marunong humuli ng biktima gaya ng kuneho? Marami namang farmer ang nangangamba na kainin ng mga baboy ang kanilang alagang hayop. Umaatake kasi ng tupa ang mga baboy ramo kaya nalulugi ang mga farmer dahil namamatay ang kanilang mga alagang hayop. Umaabot pa nga sa punto na maski ang mga tao sa Amerika ay kinikilabutan sa atake ng baboy ramo. Sobra kasing agresibo ng baboy na ito kaya dapat kang lumayo sa tuwing lalapit ito sa iyo. Ang katawan nito ay pwedeng humaba ng 7 talampakan at may taas na 4 na talampakan. Malakas ang katawan ng mga baboy na ito kaya maski ang sasakyan ay tsak na mawawasak pag binangga nito. Kaya naman kaliwat kanan na sa Amerika ang mga kaso ng aksidente sa kalsada bunsod ng baboy ramo. Hanggang sa syudad, naghahasik ng lagim ang mga invasive na wild pig. Isa pa nga sila sa dahilan kung bakit kumakalat ang basura sa mga trash can. Dahil sa maduming pamumuhay ng mga baboy ramo, tinuturo silang sospek sa pagpapakalat ng sakit gaya ng swine flu. May mga sakit rin na pwedeng makuha ng tao sa baboy. Kaya naman para pigilan ang pagdami ng baboy ramo sa Amerika, nakaisip sila ng iba't ibang paraan para makahuli. Ang iba ay naglalagay ng patibom para makahuli ng marami. Ang iba naman ay namamaril para tepok agad ang baboy. Mabisa itong paraan para makahuli dahil matalino ang mga baboy, kaya kung minsan hindi gumagana sa kanila ang paggamit ng patibom. Sa ilang parte ng Amerika, may mga tao na sumasakay pa ng helicopter para targetin ang baboy. Kapag nakasakay ang hunter sa helicopter, walang takas ang baboy ramo. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, nasa 6 na milyong baboy ramo ang pinaniniwalaang namumuhay at patuloy na namiminsala sa teritoryo ng Amerika. Sa ngayon, mukhang wala pang matibay na solusyon ang gobyerno ng Amerika para pigilan ang pagdami ng mga namimesting baboy. Sa tingin ko, hindi pwedeng dumami ang mga baboy ramo dito sa Pilipinas gaya na nangyari sa Amerika. Alam mo kung bakit? Siguradong lilitsunin at pupulutanin niya ng kapitbahay nating Lasenggo. Sana magsilbi itong aral na huwag tayong magpapakawala ng mga imported na hayop sa ating bansa dahil baka sirain din ito ang ating tahanan. Sa susunod nating video, tatalakayin naman natin ang mga invasive species na matatagpuan sa Pilipinas. Abangan nyo dahil marami kayo doon matututunan. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alexander Clyde Eusebio, Bien, Erin at Ed Kaiser Miranda, Gohan Caleb at Gavin Kaiser Patulot. Belated happy birthday kay Mami Lindsay, Daniel Bryan, Bri Bella Joy at Daddy Go Jose, at sa pamilya ni Eros Von Rosales. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys in our next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!